Okay, magandang araw mga Bajaj, no? So ito, magme-maintenance ulit tayo ng rear bearing axle, no? So ng Bajaj Maxima. So ito yung step by step na kung paano magrasa ng ating rear bearing axle, no? So una, tatanggalin muna natin itong gulong. So apat na stud nut yan, no? So ayan mga Bajaj. So pagkatanggal natin itong stud nut, so isusunod natin dyan yung ating brake drum, no? So sa brake drum meron yung dalawang screw bolt. So ayan mga Bajaj, medyo kinakalawang na yung kanyang brake drum, no? So ngayon lang mabubuksan. At ipapag-racing niya yung kanyang rear hub bearing, no? So yun yung needle. So doon sa rear hub bearing, dalawang bearing doon. So isang needle bearing at saka isang ball bearing, no? So ang size ng ball bearing ng rear hub bearing natin 6006 RSC3, no? So yun ang code ng ating ball bearing sa rear hub ng ating Maxima, 6006 RSC3. So ang ibig sabihin ng RS rubber shield, tapos yung C3 niya, yung code na C3 yun yung high speed, high temp. So yun yung ginamit na bearing dito sa ating rear hub bearing, no? So ng Maxima Z. So ayan, tatanggalin muna natin tong cap. So dito sa cap na to ay meron diyang 24mm na nut, no? So ayan mga Kabajaj, medyo nakalak yung nut niyan. So tatanggalin lang natin yung pagkakalak niyan. So nakatupian. So iaangat lang natin ng bahagya yan para pagkakalas natin hindi mag-damage dun sa ating thread ng flange, no? So ayan mga Kabajaj, tanggal ko na yung 22mm na nut. So hugutin na natin tong itong brake drum, no? So medyo maluwag na. So napakadali ng bunutin, kasama na yung flange drive, no? So ayan, hindi na tayo nahirapan pagkakalas. Sumama na yung flange drive. So ang susunod nating kalasin ay itong ating rear hub. So nandito nakalagay yung ating dalawang bearing, yung needle bearing at yung ating ball bearing. So sa pagkakalas nito, apat na Allen bolt na 6mm yung size. So ayan, apat na Allen bolt yan na 6mm. So yan yung ating kakalasin para matanggal natin yung ating rear hub. So ayan mga Kabajaj, no? So medyo matigas to, kaya kailangan natin may puwersa tayo dito. So ang pangkalas nga pala na Allen bolt dito ay 6mm, no? So ayan mga Kabajaj. Okay yan mga Bajaj, no? Tanggalin natin yung ating rear hub, yung rear hub, no? So tatanggalin natin yung mga bearing nito sa loob. So itong 6006 na to, yung ball bearing okay pa naman. So lilinisan natin at gagrasahan natin yung loob. So ayan, yung needle bearing niya, so talagang natatanggal-tanggal lahat yan, hihiwa-hiwala yan. Okay yan mga Bajaj, no? Lilinisin muna natin to, tapos i-assemble natin, no? So ayan mga Bajaj. Okay yan mga Bajaj, no? So itong hawak ko, ito yung flange drive, no? So lilinisin din natin yan. Tapos ito yung rear hub, no? So may dalawang oil seal yan magkabila. Yung isang oil seal meron yung metal part, no? Tapos yung kabila niyang oil seal yung malaki. So may circlip din yan mga Kabajaj, no? So hindi ko na naipakita yung pagtatanggal. At medyo na late yung ating taga-video, no? So ayan mga Kabajaj, no? So medyo i-steel brush natin tong rear hub dahil medyo kinakalawang na sa tagal na hindi nakakalas. So ayan mga Kabajaj, no? Lilinisin natin magaling para maganda naman yung performance, no? So ayan mga Kabajaj. So tapos itong mga bearing na to, itong mga roller pin na to, yung kung tawagin, yan yung needle bearing, no? Nahihiwa-hiwalay talaga yan mga Kabajaj, no? So yan yung kahinaan ng ating needle bearing ng Bajaj, nahihiwa-hiwalay yung kanyang mga roller. So ayan mga Kabajaj, malinis na. So isusunod natin itong ating ball bearing na tinanggal natin yung ating cover, no? Tinanggal ko yung rubber cover nito, yung rubber seal, para magrasahan natin ang loob. So ayan mga Bajaj, lalagyan natin ng grasa ang loob para maganda uli ang kanyang ikot, no? So tapos ibabalik na natin tong rubber shield na. So ayan, ididiin lang natin yung rubber shield niya.
So sa pagtatanggal nga pala nito ay sinusungkit lang ng medyo manipis na bagay, no? Manipis na screw para hindi masira yung seal. So dito sa kabila lalagyan din natin ng grasa yan. So ayan mga kabadyats, para maganda uli yung kanyang ikot ng bearing, no? So yan yung tamang pagme-maintenance ng ating rear hub bearing ng Maxima C, no? So Maxima C yung ating unit. So di tulad nung Bajaj Sari na merong grease fitting, sa pabubumba lang natin ng grease gun ay okay na. So ito hindi, kailangan natin kalasin. So ayan mga kabadyats, no? Okay na yung ating ball bearing, nalagyan na natin ng grasa, so naibalik na rin natin yung rubber seal. So ayan mga kabadyats. Okay, ayan mga kabadyats, no? So i-install na natin yung ball bearing natin. So ayan mga kabadyats, nilagyan muna natin ng grasa yung dadaanan ng ball bearing. So para hindi siya madali siyang ipasok, no? So ayan mga kabadyats. So sa paglalagay nitong bearing pwede natin pukpukin yan mga kabadyats. Wala namang problema diyan. Basta dun sa tamang pukpuk lang gagawin niyo, no? So ayan mga kabadyats, no? Sa pag-install niyan, so pinupukpuk ko lang yan. Tapos pagkalagay natin, ilalagay na natin yung kanyang circlip, no? So may circlip yan. So ganito kalaki yung circlip niyan. Ang kasunod na circlip natin ay yung ating oil seal, no? So ito yung dust seal. So ilalagay na rin natin yan. Susunod na natin dyan yung ating needle bearing, no? Isasalansan natin isa-isa itong mga roller pin na to. So lalagyan natin ng grasa yung loob ng ating bahayan ng ating needle bearing para may salansan natin na maganda yung ating mga roller pin, no? So ayan mga kabadyats, ganyan yung tips kung paano magsalansan ng ating roller pin, no? So iisa-isahin natin yan, tatagay natin isalansan yan mga kabadyats, no? Basta may grasa yung loob yan, hindi naman lalaglag, no? Okay yan mga kabadyats, yung pagsasalansan ng ating mga roller pin. So dito sa paggagrasa ng ating Bajaj Maxima C ay medyo hassle dahil matrabaho talaga. Kailangan mong kalasin yung ating rear hub at yung flange drive, no? So para magrasahan natin yung ating needle bearing at saka yung ating ball bearing ng rear hub. So ayan mga kabadyats, isa-isa kong sinasalansan yan dyan sa ating sa pinaka-case ng ating needle bearing. So ayan mga kabadyats, no? Pagkatapos nating isalansan yung mga roller pin, yung yung needle bearing natin, pupunayin na natin ng grasa itong pinaka needle bearing natin. So ayan mga kabadyats. Tapos i-install na natin doon sa kanyang trailing. So ayan mga kabadyats, so i-install na natin yung rear hub sa likod ng ating plate ng back plate, no? So tapos itong flange drive sa harapan, no? So ayan, nakakabit na. So ayan mga kabadyats, no? So double check nyo kung ayos bang umikot. Tapos susuksok na natin dito sa propeller, no? So ayan mga kabadyats. Pagka suksok natin dito sa pinaka propeller shaft, so itutornilyo na natin to ng yung Allen bolt na kinalas natin kanina. So yun yung apat na Allen bolt dyan na 6mm. So ayan mga kabadyats. Pagkatapos natin higpitan itong apat na Allen bolt, so isusunod na natin yung nut na 24mm dito sa ating propeller shaft, no? So ayan mga kabadyats, ito yung 24mm na nut, no? Higpitan na natin yan. Tapos yung pagkakatupi kanina, itutupi uli natin yan. Ayan mga kabadyats. Tapos ilalagay na natin yung pinaka-cap. Okay, ayan mga kabadyats, nakalagay na yung kanyang pinaka-cap. I-align natin yung kanyang brake shoe. So, kailangan nasa tamang align yan para maikabit natin ng tama yung ating brake drum. So, dahil kapag hindi naka-align yung ating brake shoe kit, so hindi papasok na maganda yung ating brake drum, no? O kaya naman maganit iikot yung ating brake drum. So, ayan, lilinisin muna natin yung ating
brake shoe kit, no, para malinis naman at para hindi umingay yung preno niya, no. So gamit tayo ng degreaser. So ayan, ginagamitan ko ng degreaser tapos ini-spray ko ng tubig. So ayan mga kabudgets yung ating mga simpleng tutorial tungkol dito sa ating pag-maintenance ng ating rear hub bearing at yung ating paglilinis ng brake shoe, no. So ayan mga kabudgets, para meron kayong idea kung paano maggrasa ng ating Bajaj Maxima C. Pagka-spray natin ng tubig, itutuyuin natin yung tutuyuin muna natin yung part na nilinis natin mga kabudgets. So pagkatuyo niyan, so ilalagay na natin tong pinaka-brake drum, no. So iaalin nga uli natin yung ating brake shoe dahil hindi papasok ng ayos yung ating brake drum. So ayan mga kabudgets, medyo pupukpukan nyo lang papasok. Tapos ilalagay nyo na yung dalawang screw bolt niya. So katamtama lang pag-iigpit nito. So ayan, pre-wheeling na siya. Tapos ikakabit na natin yung gulong. So ayan mga kabudgets, yung simpleng tutorial dito sa ating paggagrasa ng ating rear hub bearing.